Dati umaagot siyang tubig niya ng araw talaga eh. Tsaka lang, naligo. Ngayon, wala na ano sa'yo. Linaw-linaw niyan dati eh. Alakas ang agos dyan. Lalo na pagka bumabagyo. Araw eh, may namamangka pa dyan eh. Oh. Ng isda eh, ng araw. Ayungin. Ayungin kayo siya, ipo. Napakalinaw ng ilog. Ngayon, wala na. Ang laki ng ilog ng araw. Wala yan, no? Wala pang bahay dyan, no? Ganda talaga ng ilog, ate. So yung dumami yung tao, dumami yung presidente, parang nawala na rin talaga. Wala na yan. Patayin na. Yan, puro green na. Kapatid na doon. Sira po, importante eh. Ay, baho niya, nakita mo. Ang lamok. Sobra lamok. Oo, malinis talaga. Papali ko nga kami ng araw dyan. Mga hubot-hubot pa kami ng araw na. Oo. Ang linaw, oh. Kabulan dyan, hanggang. Yan sa ilog na yan, dyan kami natuto lahat na lumangoy. Yung pagka-umaga nga, yung pagka sumisikat ang araw, parang magical yung yung situation niya sa may bandang Aguho. Yung ulap na parang lumulutang sa ibabaw ng ilog, tapos tinatamaan siya ng sikat ng araw. Ang kultura ng Pateros ay nanggaling sa ilog. Kaya nga Pateros ang tawag sa kanya eh. Dahil ang ibig sabihin ng Pateros, yung mga nag-aalaga ng pato. At ang mga pato, ang itik, nabubuhay sa tabing ilog. Sa nagisnan ko, isa yon sa pangunahing pinagkakakitaan ng mga taga-Patero. Dahil andito na mismo yung duck racing. Kasi ang buhay ng araw, masaya kapag nasa gilid ka ng ilog. The best yun. Wala pang Saan mo lapad mo? Lapad nga, wala pang bahay nga dyan. Ayun nga ang tumawid din, no? Oo. Dami pa isda. Isipin mo kung gaano siya kalapad noon, may puya na, nakakadaan pa yung bangkang pangisda. Ganun siya kalapad. Maraming itik dito, marami. Kaya pag hinukay mo yan, para puro mga suso, Suso, nahuhukay. malambot ang lupa rito. Yung ilog dito, malumana yung agos dahil nga doon sa lungos. Yung mga paikot-ikot. Kaya yun ang bagay na tirahan ng mga itik. Hindi sila matatangkay. Maski naman nung kami mga bata ay maraming itikan dito. Dahil buhay pa ang mga ilog. Pero hindi na rin daw kasing katulad ng dati na sa ngayon ay nawala ng lahat ito. Dahil ang Pateros ay mga 90% residential. Kaya nahihirapan na rin i-maintain itong mga itikan na ito. Inahamon na lang namin kasi wala naman ikan dito. Pakainin ilog na dati. Kung babalikan mo yung history ng Pateros, yung mga itik na dyan lang sa likod sa may ilog. Eh ngayon, wala na yung itikan dyan sa dahil ano na ng basura, puno na ng basura, wala na yung mga nag-aalaga ng itik. Dito wala nang itikan talaga. Puro display. Display yung itik na may itlog pa. Tsaka simula nung namatay ang ilog, hindi man totally namatay. Marami lang basura na wala na rin ang itik. Sinabing namatay yung ilog, hindi na siya kasi dati ang ilog. Dire-diretso tubig eh, yung agos. May agos pa yan. Nagsimula yan sa pagkakaalam ko na magkaroon ng floodway na nagkokontrol ng baha. Kasi nung bata ako, pangkaraniwan pagka may bagyo, baha na agad sa bayan namin. Parang kami yung catch basin. Ang alam ko doon, kaya isinara yung daloy ng tubig sa ilog ng Pateros para mapag-ingatan yung lugar ng Malacanang na tumaas ang tubig at bahain yung palasyo natin. Yun yung lumabas noon na dahilan na kwento nung bata ako. So nung gawin yon, naapektuhan lahat ng hanap buhay dito. Lalo na yung duck racing na yon. Kasi nga yun nga yung number 1 na pinagkukunan namin ng itlog. So, nung isara yun, nung panahon na yon, unti-unti, lumiit yung ilog hanggang sa ngayon, isa na siyang malaking kanal.
kanal na lang siya. Wala nang dumadaloy na agos o ilog o tubig galing talaga dun sa ilog. Kasi pag ilog merong agos yan eh. Ngayon, wala na yun. Totally, wala nang dumadaloy sa bayan ng Pateros. Yung gamit namin sa ilog. Kailangan maaga kang papasok talaga alas 6 eh. Sobrang init. Hanggang alas 10. 4 hours lang naman ang trabaho namin. Tapos, uniform namin. Ito na. Uniform namin. ID. Kailangan kompleto ko eh. ID, gloves, bota, cap. Diretso na ng ano, sa site. Ang pangalan ko po, si Enrique Antaso, 49 years old. Isa po akong Estero Ranger sa DNR na tagalinis po ng ilog. Ang gamit namin sa water hygiene para hindi tumagos yung tubig. Unang pasok talaga namin dyan, talaga ayoko eh. Kasi nakikita mo yung dumi, napakabaho, makikita mo lahat. Sabi ko, ano ba naman tong ilog na to? Kala nila patay nga ilog. Hindi hanggat may estero. Bubuhayin natin yung ilog. Hanggat may estero ranger. Ginagawa namin ito, mga water lily, tanggalin namin kasi malamok. Hindi lang water hygiene, kundi lahat ng mga dumi. Kailangan matanggal din namin. Linis namin ng ilog, napakadumi talaga. Sobrang water lily na yan, wala kang makikitang tubig, puro water lily yan. Sa una, hindi namin maatim eh. Siyempre, kukuha ka ng water lily, talsik sa mukha, talsik sa mata, sa pisngi dito. Siyempre, nandidiri kami sa una. Ngayon, sanay na kami, almost 3 years na kami. Talsik dito, talsik na, wala kami pakialam. Basta malinis lang namin to. Kailangan unti-unti namin matanggal to para makita namin yung ilog talaga. Natural na ilog, kailangan matanggal to yung water hygiene. Yun lang naman ang trabaho namin dito. Magtanggal ng mga water hygiene. Siguro matagal din to, hindi ko namin masasabi. 1 buwan, 2 buwan, hindi ko namin kaya to talaga. Kasi aapat lang ho kami dito, naka-pwesto, Barangay Aguho. Dahan bigla, makagnos man. Nagpipula lang kita man. Hindi, lapit mo lang. Sarap din magbang. Dati nga man, hindi ako marunong. Plastic mo! Kaya kahit sa trabaho mo, ito rin yun. Hindi nila makontrol yung pagtatapon sa ilog eh. Talagang makikita, dito lang, itapon ko lang to. Wala namang tao eh. Pero hindi, nakikita na kahit sa malayo. Talaga may magbubuhos pa dyan kahit kung ano-ano tinatapon. Talagang hindi namin masawa yung tao. Talagang matigas na ulo. Minsan may mga patay na hayop. Minsan may mga sawa, nakikita namin. Maraming iba-ibang klase ng dumi. May makikita ka dyan, supa, kahoy, puno, mga sanga. Tapon na ng tao, walang pakundangan mga magtapon ng mga tao. Kahit na nakikita kami naglilinis, tapon dito, tapon doon. Sa kakasingot ng mababahong yan, nasanay na kami. Ang sarap palang maglinis. Kung nakikita mo nalilinis mo, may improvement ng malinis, masarap ang pakiramdam. Pagmamalaki mo sa mga anak mo, pamangkin mo, apo mo, lahat, sa asawa mo. Kahit ganito ka, Estero Ranger ka, wala silang pakialam. Basta yan, nakikita mo malinis, ang sarap ng pakiramdam pag nalilinis. Hanggat nandito mga Estero, mga MD, mga katulong namin, lahat yan, malilinis po na, mabubuhay po itong ilog.
Ayun o. Ayun o. Sa basura. Ayun o. Yung pinakita mo gumaganyan yan. Wala na. Alis na siya. Ang galing. Kung nandito na talaga si Keiko, gahan niya ng iitlogan. Babae, no? Hindi. Kamukha mo. Kamukha mo. Tak. Sikat pa rin ng mga patero, proud pa rin kami kahit wala nang itikan. Masaya pa rin kami hanggat andyan pa rin mga balot eh. Pag nawala na yung balot sa patero, yan, malungkot kami. Asing wala na. Wala na yung patero sa balot. Wala na talaga. May mga nagtitinda pa rin ng balot sa amin, sa lugar namin. Ngayon, malaking business pa rin siya dito, pero humahango na lang kami sa mga karatig bayan. Sa napinda kasi marami. Kaya so, doon kami kumukuha ng mga sariwa na gagawin namin balot, gagawin namin itlog na maalat. And doon sa incubator, mas madaling makita kung ano yung hindi magiging balot sa magiging balot. Inilalagay na yung balot sa tray na malaki. Tapos may maliwanag na ilaw sa ilalim. Kita mo na agad, dalhin dun yung hindi magtutuloy. Kukunin mo na lang isa. Separate. Balik ulit dun sa incubator. Tatapusin niya yung 18 days doon. Normally yan 18 days dapat para maging magandang balot. Hindi natin pwedeng bitawan yun. Hindi namin pwedeng kalimutan yung pinanggalingan namin. Kaya nahanap tayo ng paraan kung paano hindi mawawala sa atin. Tatak ng itik sa bayan ng Pateros, itong tatak ng balot at maalat. Kaya nandoon pa rin yung ating effort, no, na talagang gumawa ng mga programa para hindi makalimutan ng tao ito. Para ang Pateros, kilala pa rin. At pag kami ay pumunta sa ibang lugar, ang palagi naming ibibigay bilang alaala ay balot para hindi malimutan yung balot sa Pateros. Yung logo namin na itik ay nandoon pa rin, ano, dahil kilala tayo doon at hindi naman namin iaalis yun. No? But of course, we have to accept yung changes ng times, yung development. Ano? At ang tingin ko ay talagang mahirap nang ibalik. Maliban na lang kung babalik kami rin sa dati na magmumukha kami talagang probinsya, pero mahirap nang patanggap sa mga kababayan natin yun.